kailangan nyo ibida po itong ASIN, which stands for Accelerating Salt Research and Innovation, na kabubukas lang po nung Martes sa Pangasinan State University. Kayo na po magkwento, paano po ito nalikha? Ano po ang nais nyo pong gampanin po, itong pagbukas ng ASIN, at ano ba yung kasalukuyang estado ng ating bansa pagdating po sa ASIN? Opo, ang Department of Science and Technology ay nag-establish, nagtatalaga ng tinatawag naming NEETs Centers in the Region or NICER, Center for Research and Development, kung saan pumipili kami ng isang universidad, pwedeng state university or higher education institution, na magpakadalubhasa sa isang tema na kinakailangan ng ating bansa, and in particular sa rehiyon kung saan nandoon ang universidad. At isa nga dito ay nag-establish tayo ng research center patungkol sa ASIN, sa kadahilanang ang ASIN ay napakahalaga sa lahat, sa buhay ng tao, sa halaman tulad ng niyog, at ganoon din sa mga hayop. Kaya lang, kahit tayo ay isang archipelagic country, ay we import 93% ng ating pangangailangan sa ASIN. Grabe, nakakalungkot. Maganda na rin, maganda na rin na meron tayong Philippine Revitalization ng Salt Industry Act. At ito ay tulong natin upang maibsan ang pangangailangan ng ASIN. Dahil nga po, unang-una, nababawasan ang mga lugar kung saan ginagamit ito sa ASIN. Pangalawa, yung klima ay nagbabago, maulan. Pag sobrang ulan, kadalasan po ang pag-ASIN ay ibinibilad lang sa araw sa mga salt beds. At pangatlo, maka-introduce tayo ng mga makabagong teknolohiya. Meron naman po tayong tinutulong sa mga salt farmers, pero yung aspeto ng pag-ASIN, pag-tag-ulan, ay sa pamagitan po ng pagluluto o paggamit ng pugon upang ma-evaporate ang tubig at gumawa ng asin. Kaya dito po sa Salt Center natin, may 4 na component po yan. Ang isa ay IMAPA, kung alin ang tubig na pinakamaasin along offshore ng coast ng Luzon, ang western side ng Pilipinas, para yun po ang sisipsipin na mga salt farmers para mas mabilis na magpa-evaporate tayo ng asin, kasi mas maasin, mas maganda ang pinagmumulan ng ating salt industry. Pangalawa, titingnan din kung ang mga salt beds ay may lumalabas na spring, baka naman nadadalyot yung tubig. So, yan po yung mga pagmamapa. Pangatlo, ay ito ang pagtayo ng Salt Center dyan sa Pangasinan State University sa Binmali Campus upang makagawa tayo ng mas mabilis na pamamaraan para ma-improve yung quality ng asin. Alam niyo po na maraming impurities na sa dagat kasama na ang microplastic. Kaya dapat tanggalin yan. And mapabilis ang production ng asin, lalong-lalo na kung tag-ulan. So, gumagamit po tayo ng iba-ibang filtration system at magkakaroon po ng crystallization o pagluto ng asin sa iba't ibang pamamaraan.